Update tayo sa epekto ng Bagyong Tino na nagpabaha sa ilang lugar sa Visayas. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Istareja. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi. Opo, nasaan na po ngayon yung Bagyong Tino at napapanatili ba nito yung taglay na lakas? Sa itong P50 ay nasa vicinity ng Bacolod City sa Negros Occidental ng alas 10 po ng umaga. Possible po mga susunod na oras kasi na ito ang Western Visayas. Dahil mamayang di ang bukas daling araw, tatawirin naman ang Bagyong Tino ang hilagang bahagi po ng Palawan hanggang sa makarating po ng West Philippine Sea bukas ng umaga at makalabas ng ating area of responsibility either bukas ng gabi or sa madaling araw po ng Thursday. So sa ngayon po meron itong taglay na hangin na 140 kilometers per hour. So bahagya itong humina. May pagbukso hanggang 195 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 kph. Gaano karaming ulan po yung binubuhos ng Bagyong Tino at sa bilis na 25 kilometers per hour, mas mababawasan ba yung epekto nito sa mga lugar na kanyang daraanan? Sa ngayon po, based dun sa kanyang speed, we're seeing na ito pa rin Western Visayas, Negros Island Region, plus Palawan yung pinakamaranas po ng pinakamaraming ulan. In fact, meron po tayong red rainfall warning sa Western Visayas and Negros Island. Ibig sabihin, torrential rains po ang may experience nila sa susunod na 3 oras. At meron namang orange warning or intense rains in the next 3 hours. Dito naman sa may central and eastern portions of Visayas. And by tomorrow, most likely Palawan na lang po yung pinakamaranas ng matinding ulan. Sa tuwing tumatawid po ito ng dagat, lumalakas pa po ba itong bagyo? Based po dun sa ating forecast, we're seeing na mapapanatili niya yung 140 to 150 kilometers per hour habang tumatawid siya dito sa may Western Visayas hanggang sa makarating ng Palawan. At pagsapit ng West Philippine Sea, dun siya magre-intensify o bahagyan lalakas po beyond 150 kph. Pero hindi na natin nakikita na lalakas pa ito bilang super typhoon. Sa mga lugar po yung posibleng maapektuhan pa nitong Bagyong Tino in the coming days? Bali po bukas, maaaring dito na lamang sa may area po ng Mimaropa at yung westernmost portion ng Visayas ang magkakaroon ng effect ng hangin, ng lakas ng ulan, and then other parts of Visayas, plus the western portion of Mindanao and the rest of southern Luzon. That includes Metro Manila. Meron pa rin mga asahang kalad-kalad po ng mga pag-ulan. Pero hindi na siya katulad ng today, no? Na nagkaroon tayo ng malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa. So expect natin bukas mga generally light to moderate rains na lamang po doon sa mga dinaanan itong bagyong Tino. Nabanggit niyo po kanina yung dalang ulan itong bagyo. Napanood kasi natin yung video na galing sa Cebu, talaga namang nalubog yung ilang lugar doon at inanod pa pati yung mga sasakyan. Mukhang hindi nakapaghanda or talagang first time na tamaan siguro yung lugar na ito. Ganun po kadami yung para ma-visualize natin, ganun kadami yung pwedeng i-boost na ulan itong Tino sa mga daraanan pa niya. Yes po, kung mapapansin po natin yung video, no, parang itong area kung saan nagkaroon ng matinding pagbaha, napakataas po na level nito. No? Kung yung paligid po niya is parang mataas na level, so hindi lang maaaring nanggaling yung ulan doon sa area bumagsak. No? Maaaring doon din sa mga kabundukan sa paligid niya, so nag-pile up, parang naging basin or palanggana po yung area na yun, kaya talagang nag-pile up yung pagbaha. As for the forecast rainfall, we're seeing nga na dito sa may parting Cebu, meron pa rin tayong mga at times intense na pag-ulan hanggang mamayang hapon habang nandito sa may Panay Island ang bagyo. And then by tomorrow, sabi natin mababawasan na talaga greatly yung mga pag-ulan natin. Pero nandyan pa rin yung banta ng mga pagbaha knowing na meron pa rin mga light to moderate. Nag-issue rin po kayo ng storm surge warning. Hanggang kailan po mananatili ito sa ilang panig ng bansa? Yes po, in effect pa rin yung ating storm surge warning dito po sa malaking baybayin po sa mga coastal communities sa may Visayas. Lalo na sa ngayon, meron tayong higit sa 3 meters in some areas po dito sa may Negros Island region, Cebu plus Western Visayas. Then mamayang gabi, most likely dito na lamang po sa may Western Visayas and Palawan, merong banta ng daluyong. And by tomorrow, maaaring malift na po siya pagdating dito sa may West Philippines. Anong chance na naman po maging bagyo itong LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Meron po tayong update actually as of 8 in the morning. Itong low pressure area sa far east of Mindanao isa nangganap po na tropical depression or mahinang bagyo. Pero dahil ito'y malayo pa, more than 2,000 kilometers east of northeastern Mindanao pa, ito po ay posibleng lumakas pa hanggang super typhoon category actually. Yung forecast po natin by around Friday or Saturday, ito yung time kung saan nakapasok na ng area of responsibility itong si tatawagin natin bagyong Uwan is around 195 kph yung kanyang forecast intensity. Pero dahil ito'y
several days ahead pa po, malaki pa yung chance na magbabago yung scenario natin, yung track, yung intensity regarding this weather disturbance. Pero sa ngayon, ano po ang tinutumbok nitong posible maging super typhoon? Bali po pagsapit ng Friday or Saturday, nasa may silangan na po siya ng Quezon Bicol area. No? So maaaring ito yung mag-westward movement going towards the entire Luzon actually. Meron tayong ganyang scenario. And then meron ding scenario na mag-northern Luzon siya, mag-west-northwest movement siya. Pero ang nakikita natin talaga na mas definite scenario is magiging malakas po talaga ito. So dapat ngayon pa lang po maganda na dahil saturated na yung mga kabundukan at posibleng magdulot ito ng malaking pinsala tulad ng pagbaha. Yes, ito po mga posibleng daanan itong parating na panibagong bagyo. Ito yung mga nagkakaroon ng mga pag-ulan sa ngayon dulot po ng shear line. Itong Cagayan Valley, Aurora, Quezon, malalakas po yung mga pag-ulan yan sa ngayon at mataas na nga yung banta ng mga landslides. So knowing na itong paparating na bagyo ay makaka-apekto early next week, then tataas muli ang chance ng mga malalakas na ulan doon at mga pagbaha at landslides. Okay, may oras pa po para maganda. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po, ingat. Si Pag-asa Weather Specialist Benny Sonis Tareja.